Isa pong bagong kasunduan sa pagitan ng United States at European Union ang naganap at ito ay mabilis na nagdulot ng reaksyon sa crypto market. Oo, tama po ang narinig ninyo mga ka-crypto. Dahil sa kasunduang ito ay agad na umakyat ang presyo ng mga pangunahing crypto tulad ni Bitcoin, Ethereum at maging si BNB. Pero bakit nga ba ganito kalakas ang epekto ng isang trade deal sa galaw ng crypto market? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ng detalyado kung ano po ang nangyari, ano ang kasunduan at bakit po biglang sumabog ang presyo ng mga crypto. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ano nga ba ang laman ng bagong kasunduan sa pagitan po ng US at EU? Ayan, matapos po ang ilang linggong tensyon at negosasyon ay napagkasunduan ng US at EU na magkaroon ng isang framework trade deal. Ang pinakapangunahing laman ng kasunduang ito ay ang pagpapataw ng 15% tariff o buwis sa lahat ng produkto ng EU na pumapasok po sa Amerika. Ito ay mas magaan kung ikukumpara po sa dating nakaambang 30% na buwis na ipapataw sana ni Pangulong Donald Trump. Sa kabilang banda, nangako naman po ang European Union na bibili sila ng $750 billion na halaga ng enerhiya mula sa US at mag-i-invest po sila ng dagdag na $600 billion sa Amerika. Ibig sabihin ay may kapalit po ang buwis na ito. Hindi lang basta kaparehong buwis, kundi may dagdag sa economic collaboration sa sektor ng enerhiya at military equipment. Ang layunin po ng kasunduang ito ay upang maiwasan ang tinatawag na tariff war o digmaan ng buwis sa pagitan po ng dalawang makapangyarihang ekonomiya. Ngayon ay sino naman po ang mga taong nasa likod ng kasunduan? Ang bagong kasunduang ito ay resulta ng direktang pag-uusap sa pagitan po ni US President Donald Trump at ng European Commission President na si Ursula von der Leyen. Nakita po sila sa bansang Scotland para ayusin ang mga detalye ng kasunduan. Para kay Pangulong Trump, ang deal na ito ay isang malaking tagumpay dahil napilit niyang bumili ang Europe ng American energy products at military equipment. Gayunpaman ay may ilang member po ng EU ang hindi masaya. Para sa kanila ay mas mainam sana kung nagkaroon ng 0 for 0 na kasunduan. Ibig sabihin ay walang buwis sa magkabilang panig. Pero dahil po sa urgency at deadline na nakaset sa August 1, kailangan po nilang magdesisyon kaagad. Bakit naman po naapektuhan ang crypto market sa ganitong kasunduan? Yan, ngayong alam na natin ang laman ng kasunduan, ang sunod na tanong ay anong kinalaman nito sa crypto? Simple lamang po ang paliwanag. Sa tuwing may positibong balita sa global economy, lalo na kapag may kasunduang nagpapakalma sa tensyon tulad ng trade war, ay nagkakaroon po ng optimism o kumpiyansa ang mga investors. Dahil dito ay marami pong traders at investors ang mabilis na nagbubuhos ng pera sa crypto market. Hindi lang basta stock market ang naapektuhan kundi pati si Bitcoin, si Ethereum at maging si BNB ay sumabay sa rally. Ngayon ay gaano naman po kataas ang inakyat ng presyo ng mga pangunahing crypto? Ayon po sa datos mula sa CoinMarketCap, si Bitcoin ay agad na umakyat ng halos 1% at napanatili ang kanyang position sa presyong $119,000. Isa pong malaking bagay ito dahil ilang araw na ring nagpapahiwatig si Bitcoin ng potensyal na breakout. At ang trade deal ang nagsilbing trigger para tuluyang sumabog ang presyo. Hindi rin po nagpapahuli si Ethereum sapagkat umakyat ito ng halos 3% sa loob lamang ng isang araw at umabot po siya sa presyong $3,845. Si BNB naman ang pinaka-agresibong umangat
sapagkat lumipad po siya ng 5.64% at nagtala ng bagong all-time high na $827. Ngayon ay ano nga ba ang ibig sabihin ng pagtaas ng market cap at trading volume? Sa kasalukuyan ay umabot na po sa $3.93 trillion ang kabuuang market capitalization ng crypto market. Ibig sabihin ay ganito na po kalaki ang halaga ng lahat ng crypto coins na pinagsama-sama. Tumaas din po ng 3% ang daily trading volume na umabot na po sa $133.54 billion. Ipinapakita lang nito kung gaano po kabilis at lakas ang galaw ng market kapag ang ganitong uri ng kapag may ganitong uri ng international agreement. Ngayon ay ano po ang koneksyon nito sa naunang balita tungkol sa US-China truce? Ayan. Bago pa man ang deal sa pagitan po ng US at ang EU ay may mga naunang balita na rin tungkol sa 90-day truce o pansamantalang tigil tariff sa pagitan po ng US at saka China. Dahil dito ay nauna nang gumalaw pataas si Bitcoin. Kaya noong lumabas po ang balita tungkol dito sa US-EU deal ay lalo pang umarangkada ang galaw ng market. Ibig sabihin ay maraming investors ang naniniwala na kapag bumubuti ang relasyon po sa kalakalan ng mga bansa ay mas nagiging positibo ang market sentiment. At sa panahong wala pa ring tiyak na direksyon ang global economy, ang crypto po ay madalas nilang tinatakbuhan bilang alternatibong investment. Yan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ay dapat po nating malaman na ang mga ganitong balita ay may direktang epekto sa ating mga investment. Kapag may positive sentiment sa global market, ay madalas na sumasabay ang local na presyo ng mga crypto sa galaw ng international. Kaya kung meron po tayong hawak na Bitcoin or Ethereum, malamang na nadagdagan ang halaga ng mga ito ngayong linggo. Mahalaga pa rin po para sa atin na gumamit po ng technical analysis dahil kahit gaano pa kaganda ang ating chart, kapag may ganitong klaseng macroeconomic news ay maaring agad magbago ang takbo ng market. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ay isa po itong magandang halimbawa kung gaano po kahalaga ang pagiging updated sa global news. Isang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa, yan ay ang Europe at Amerika, ang agad na nagpapagalaw ng bilyong-bilyong halaga sa crypto market. Hindi natin ito kontrolado pero pwede nating paghandaan. Kaya kung ikaw po ay isang crypto trader o investor, dapat mong isama sa iyong daily routine ang pag-check ng mga balitang tulad nito. Hindi lang puro chart ang basihan. Minsan ang isang press conference o trade deal ay pwede pong magsimula ng bull run o bear trend. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.